Okay, let's have situation number 5. A simply supported rectangular concrete beam has an overhang at the right end. The beam has a width of 300 millimeters and a gross depth of 500 millimeters. It is reinforced with 425 diameter bars at the tension side and 225 diameter bars at the compression side with 70 millimeters effective concrete cover. Concrete compressive strength is 35 megapascals. Ito yung FC prime. Tapos Fy given din. Use load combination 1.2 dead plus 1.6 live. So unang tanong, determine the flexural design capacity of the section, no? Okay, ito ano, medyo tricky yung problem. Nagbigay siya ng dalawang reinforcement. Isa sa compression side. So kunwari ano, positive bending. So pag positive bending, yung ibabaw yung compression, di ba? Ilalim yung tension. So bali ganito yung cross section natin. 4 plus 2. Ganyan, no? So, ito ay 4, 20, 25. 25 diameter. Ito naman ay 2 na 25 diameter. Okay? So, ito yung compression side kasi nga positive bending. Ito yung tension side. Ayan. Okay? So, ang tinatanong lang sa number 3, ano yung flexural design capacity? So, ang una mo sigurong maiisip dito na, kung flexural design capacity, hanapin muna natin yung depth ng compression block, di ba? Tapos, ano na, yun na, makakompute mo na ngayon yung, tas magmo-moment ka, di ba? Magmo-moment ka. Tapos, ang tanong dyan, ikaw consider ko ba to as doubly reinforced or singly reinforced? So, dito tayo mag-iingat, no? Hindi porket binigyan ka ng bar sa compression side, matik na yon na doubly reinforced. I-check mo muna. Okay, lalo na kung investigation yung problem. Pag sinabing investigation, meron ng bakal. Kailangan mo na lang i-investigate ano yung lakas nung cross-section mo. Yun yung investigation. Kapag kasi design, yung opposite side yun is yung design, ibig sabihin, wala ka pang bakal. Ikaw pa ang maglalagay ng bakal. Ibig sabihin, ang meron lang sa'yo is yung ultimate moment nakakargahin nung bead, tapos ikaw yung magde-design, lalagyan mo ng bakal, hahanapin mo yung area ng bars. Etong problem na to, given na yung area ng bars, ibig sabihin investigation siya, ibig sabihin, aalamin mo ano yung capacity niya. Okay? Tapos sa pag-aalam ng capacity, i-double check muna natin kung ito ba ay naka-design na singly reinforced or doubly reinforced. So paano yun nalalaman, no? Well, one way of checking is to check the steel ratio, no, ng singly reinforced. Okay, which is ano lang yon, area ng steel sa tension divided by BD. Okay, so nga pala, kumpitin natin effective depth. Okay, so ang effective depth ay sabi sa problem, binigay na pala, 70 mm yung effective concrete cover. So, ibig sabihin, 70 mm na to. So, ibig sabihin, ba-minus na lang natin yan sa 500. So, 430 ito. Okay? Tapos yung B natin ay 300. Okay, so check natin yung steel ratio. So, kung singly reinforced na, ito lang i-consider natin, no? 4 na pi over 4 times 25 squared over 300 times 430. So, we have pi over 300 times 430. So, that is 0.015, no? Okay, tapos i-check natin yung Romax. Okay, yung Romax, hindi given eh. Pero that is, madiderive yun, di ba, from the strain diagram. Assuming that we have the maximum or the minimum yielding strength of the, or yielding strain ng steel ay 0.004. So that gives us 3 over 7, 0.85 FC prime beta 1.
over Fy. Okay? So, this is the Romax. Um, according to NSCP, no, na yung strain ng steel should be 0.004. Okay? Baka magtanong kayo, sir, ano naman yung 3/8, no? Ito ay magiging 3/8. Magiging 3/8 ito, no? So parehas pa rin to, ha? Yung nakalagay dito. Ito pa rin yan. Okay? This is to ensure that is the maximum steel ratio to ensure tension control. Design. Okay? Yun yung pinagkaiba niyan, ha? Kaya nga dito, actually dito, ikaw bahalang mamili kung ano yung gagamitin mo. No? Pero kahit alin dyan ang piliin natin, tignan muna natin kung ano ba yung magiging comparison nito. So kung ito na lang gagamitin ko, we will have 3 times 0.85 FC prime, 35. Kukumpitin pa pala natin yung beta 1 dito kasi yung FC prime 35. So ang beta 1 is 0.85 minus 0.05 over 7 FC prime minus 28. No? But but this should not be less than 0.65. Okay? So, kumpitin natin yung beta 1. Point, 0.85 minus 0.05 over 7 times 35 minus 28. So, 0.8 yung beta 1. Okay? So, ayan. So, let's compute the Romax. 3 times 0.85 FC prime times beta 1 over 7 times Fy for 20. So lalabas na rho max is 0.0242. Okay, so actually even if you use 3/8, no, masyado pa rin malaki yung rho max. Ano, 0.02. Okay, so ibig sabihin, ito, yung nakuha natin na steel ratio ay mas maliit, no, dun sa rho max. So that means the design should be singly reinforced rectangular beam. So, ibig sabihin, kapag mag-compute tayo ng design capacity, ine-neglect natin yung bakal sa compression side kasi hindi natin yun kailangan. Okay? Hindi siya kailangan dahil hindi naman lumagpas yung steel ratio dun sa maximum steel ratio. Okay? So, meaning, ito ay ano lang, SRRB lang na analysis. So, ibig sabihin, yung magiging section natin, ganito lang. Simplify ko na, ha. Ito yung bakal natin. Okay? Ito yung effective depth. 430. Okay? Tapos, ito kunwari yung neutral axis. Okay? Tapos, ito yung depth ng compression flange, ng compression natin. Okay? So, extend natin. Ito nga yung itsura ng stress diagram. So, meron ditong tension sa steel. Tapos, meron ditong load or equivalent rectangular block ng concrete na 0.85 FC prime ang stress na kung saan pwede nating ma-compute naman dyan yung equivalent force sa compression. Okay? So meaning yung force natin sa compression is 0.85 FC prime tapos yung area na to is just A times B. Okay? Tapos yung T natin, technically, that is area of the steel under tension times stress of the steel. Okay? Kapag nagde-design, automatic, gusto natin yung FS na yan, FY na kagad. Kasi gusto natin under-reinforce. Gusto natin tension control. Ibig sabihin, gusto natin mag-yield yung bakal palagi.
kung magde-design, kung tayo yung may choice. No? Pero kapag investigation, hindi tayo sigurado kasi may naka-design na eh. So hindi tayo sigurado kung yung bakal ba na to is mag-yield or hindi. So kailangan natin alamin. No? At sa part sa pag-aalam is mag-a-assume tayo. Okay, so to calculate the depth of the compression block, let's assume first na ito ay mag-yield. No? So summation ng forces, lalabas lang C equals T. Diba? So 0.85 FC prime AB is equal to T AST times FY. No? Assume steel yields. Okay? And then let's solve for A here. No? Kompleto naman yan. So we have apat na pi over 4 times 25 squared times 420. 420 nga ba? And 420 over 0.85 FC prime 35 times B na 300. So the depth of the compression block is 92.4 millimeters. Okay? Okay, and then let's check kung ito ba ay totoong nag-yield, no? So ang gagawin natin, i-convert natin to sa C. 'Di ba ang relationship niyan is yung C ay equal sa A over beta 1, no? Which is equal to yung beta 1 natin guys 0.8 kanina, hindi 0.85. So 115.5. So bago natin tanggapin yan ha, i-check muna natin kung tama ba yung assumption. So the actual stress of the steel, di ba may formula tayo na 600 times D minus C over C. This is from strain diagram. Pwede nyo ma-derive yan sa strain diagram. Pero kung mas maganda, kabisado na kasi para mas mabilis, no? Kasi humahaba ng gusto kapag hindi natin kabisado. So yung D 430 minus 115.5 over, dapat pala, in-store ko, no? Store natin to sa A. Store natin sa C para madaling tandaan. So we have 600 times 430 minus C over C. So lumalabas 1,633.77. Okay, so ibig sabihin dahil ito ay lagpas ng FY, so tama na steel yields. Okay, pero idagdag ko na rin, no? Kasi kailangan din natin yan para sa fee, sa reduction factor. Dahil ito rin ay lagpas ng FS na upper limit natin para sa tension control, 'di ba? 1,000 MPa. So ibig sabihin tension control. Okay? So ibig sabihin dito yung fee na gagamitin 0.9. Okay? So ibig sabihin dahil tama yung assumption natin, gagamitin natin to as our depth of compression block. Okay? Ayan. So hinahanap design capacity. So hinahanap dito VMN. Alright, so paano hanapin yung M? So, pwede kang mag-moment sa C, ang iikot yung T. Pwede ka naman mag-moment sa T, ang iikot is yung C. Pero either ways, you will get the same answer. The distance here, by the way, is palaging D minus A over 2. No? So, therefore, our VMN is equal to, gamitin ko na lang yung T ha. So, equal to AST Fy. So, don't forget phi. Tapos, yung moment arm is D minus A over 2. Ayan. Okay? So, therefore, we have, diretsuhin ko na, 0.9 times 0.85, pala, pi over 4 times 25 squared, tapos apat sila, tapos yung Fy 420, tapos yung D 430 minus A over 2.
Okay? Yan ay naka-kilo, naka-Newton millimeter. So para maging kilonewton meter, divide natin ng 1 million. So 284.86. And that would be our answer. So that is letter C. Next, if the distance between supports is 6 meter and overhang is 2.5 meters, determine the maximum total factored uniform load in kilonewton per meter that may be applied over the entire beam based on flexural based on flexural strength. So based dito sa na-compute natin na 284 point, ano yung maximum factored uniform load na pwede natin i-apply. Alright, so ano lang, 6 meter tapos 2.5 over. This is for number 40. So this is for number 13. Okay, so ganito itsura. No, ganyan. 6 meters to 2.5 meters. So, ang tinatanong, ano yung ultimate load na pwede mong i-apply dito? Okay, tapos yung capacity natin is already known to be 284.86. So this is just a problem of parang strength of materials na kasi meron ka na ng capacity, di ba? Kaya lang, you might be thinking, sir, paano yan? Alam natin na meron ditong positive bending, tas dito, dahil may overhang, may negative bending dyan, di ba? Kasi ang magiging itsura dyan ng ano mo, ng beam mo, ganito yung magbe-bend. Ganyan yan. Yan. So meron ka ditong positive bending, meron ka ditong negative bending. So paano po 'yun kung gano'n? Well, don't worry. Sinabi naman sa problem na ang pagkakasabi sa problem, tingnan nyo. Yung reinforcement natin na na 425 mm is sa tension side. No? So sa tension side siya. So ibig sabihin, kapag dito tayo tumingin sa positive bending, dito sa part na to, ang makikita natin dyan na section, tawagin kong AA, ganito. Ganyan. Pero kapag dito ka naman tumingin, makikita mo, ganito. Okay? Kasi sa section AA, positive bending. Sa section BB, negative bending. So, ibig sabihin, nandito yung compression side, nandito yung tension side sa AA. Pero sa BB, nandito yung compression side, nandito yung tension side. Okay? Pero kung ang sinabi sa problem ay the beam is reinforced with 425 mm diameters bar at the bottom, and two 25 mm diameters bar at the top, ibig sabihin, kahit saan ka tumingin dyan, ganito palagi makikita mo. Kaya in short, dun sa dito sa part na to, ang magiging steel mo lang, ito lang. Naintindihan? Kaya you have to be careful. So, ibig sabihin, iba yung capacity. Kung halimbawa na ito tuloy-tuloy na puro dalawa lang dito sa ibabaw. So, mag-iiba yung capacity nito, mas maliit. No? Kaya you have to check. Pero dito, good thing is, nung nagbaliktad, magbabaliktad din yung bars kasi sinabi na sa problem na yung apat na bar sa tension side palagi. Okay? So anyway, kailangan lang natin ma-figure out dito nasaan ba dyan yung maximum moment. Pwede kasing nandito or pwedeng somewhere dito. No? So sige, ano na lang tayo? Diretsuhin ko na ha. Kunin ko yung reaction dito. Okay, so para makompute, hindi ko na isusulat guys, sabahita ko na sa iyo. Magmo-moment ako sa A, no? Moment ako sa A. So, pag nag-moment ako sa A, meron kang WU times 6 plus 2.5. So, yung WU, gawin ko lang muna na 1. 6 plus 2.5. Tapos, ang moment arm nun, kalahati lang ng 6 plus 2.5. So, squared over 2. Tapos, ito, ang moment arm nito is 6. Kaya, di-divide mo na to ng 6. So, ito ay 6.028.
Or 289/48. Lagay ko na lang. So this is 289/48 WU. Tapos yung reaction dito, syempre, is kapag minus natin. So yung total niyan ay 8.5 minus yung nakuha natin is 119/48 WU. Okay? And then, pwede mo i-drawing yung shear and moment diagram kung gusto mo. Yung shear diagram niya, aangat to ng 119/48 WU. Tapos bababa dito. Okay? So, ilan yung ibababa? -6. So, -169/48. So, 169/48 WU. Tapos mag-a-add ka ng 289/48. So, 5/2 or 2.5. Tapos, minus 2.5. So, 0, no? Okay? Tapos, yung moment diagram naman, well, actually, kailangan mong hanapin yung point of zero shear. Diba? Kailangan mo hanapin to saan yan. Okay, pero kung sanay ka, nalalabas dito, ano lang din, 119/48. Dito naman is 169/48. Pero kung hindi ka sure, di ba magre-ratio and proportion ka dyan. So, x over 119/48 equals 6 minus x over 169/48. Ayan, yun yun. 119/48 din. Tapos yung kabila, 6 minus yan. 169/48 din. Okay? Kaya ibig sabihin, yung moment dito is area, itong area na to, no? Itong area na to. So, 1/2 base times height. Ganun din, no, yung height. So, we have 3.073 WU. Okay? Tapos yung kabila, minus 1/2. Ito naman, yung area nito. Para makuha natin yung moment sa kabila. 1/2 base, 169/48 times height, same lang, so squared. So negative 3.125. Tapos sure tayo zero na yan, no? Kasi pag minus mo pa to, yan din yun. Okay, so ano mas malaki? So mas malaki to. Okay, kaya yan yung i-equate natin dun sa nominal capacity. So ibig sabihin, yung M max natin is 3.125 WU. Equate natin dun sa, or dapat this one should not exceed, no? This should not exceed dun sa capacity natin na 284.86. Okay, and that will give us our maximum factor load. Okay, that's 91.16 kilonewton per meter. So our answer would be 91.1, letter A. Okay? And for number 15, if the distance between supports is 8 and the overhang is 2, determine the maximum. So ganun ulit, iniba lang yung iniba lang yung measurements, no? So number 15. So ito ay 8, tapos yung overhang 2 meters. So same question, no, actually. Okay, so ganun ulit. Hanapin ko na to, ha. Diretsuhin ko na ulit. That is 10 times 5 over 8. Pag nag-moment ka dito sa kaliwa. Ano kasi, no?
So, W times 10 times 5 yung moment arm. Tapos, equal sa reaction dito times 8. Kaya, di-divide mo lang ng 8. So, lalabas 6.25. Tapos, ito naman, pag minus natin sa 10. Okay, 3.75. Okay, so ganun ulit kapag dinrawing yung shear and moment diagram or kahit wag na, kung kabisado nyo na yung gagawin, makukumpute mo na kagad yung moment dito. Nandito lang naman yung dalawang maximum eh. Diba? So ito yung maximum positive, ito naman yung maximum negative. Kailangan lang natin malaman alin dyan yung mag-govern. So para dun sa maximum positive, negative muna. So isolate mo lang to. O di ano yan? WU times 2 times 2 over 2 or simply 2 times WU, no? Kaya yung negative maximum. Tapos check natin yung maximum positive. So di ba kapag nag-ratio proportion ka or kapag naghanap ka ng point of zero shear, lalabas lang dyan, ito ay 3.75 din. Okay? So ibig sabihin, kapag in-isolate naman natin itong kaliwa para makuha yung maximum positive moment, we will have 3.75 WU times 3.75. Ang ikot nito ay clockwise, so negative. Tapos yung pababa na WU, ang moment arm, ang distance is 3.75, tapos ang moment arm is 3.75 over 2. Ang rotation nun is counterclockwise. Okay, so pag pinag-combine natin yan, tingnan natin, 3.75 squared negative plus 3.75 squared over 2. So parang ano lang pala ito? 3.75 squared over 2. So lalabas ay 7.031 W. So actually, mas malaki itong maximum. So this time, mas malaki naman yung maximum positive. Okay? So, unlike kanina, anong nangyari kasi kanina, yung negative yung nag-govern. Eh. No? Ngayon, humaba na yung span, kaya mas lumaki yung moment dun sa positive. But regardless, equate pa rin natin yan dun sa capacity ng cross-section na 284.86. 7.031 WU should not exceed 284.86. So WU should not exceed 40.51. Okay? So sa choices, letter B yun, no? Sa choices, letter B. Okay?